Sa kasaysayan ng billiards, kakaunti lang ang mga kwentong kasing misteryoso at kasing tanyag nang naganap noong 1985 sa Reds 9-Ball Open sa Houston, Texas. Isang hindi kilalang Pilipino kasi ang lumapag sa Amerika, hindi para magbakasyon, kundi para limasin ang bulsa ng mga pinakamagagaling na players sa mundo ng billiards. Ang pangalang gamit niya, Cesar Morales. Ang akala ng marami ay isa lang siyang ordinaryong manlalaro. Pero ang hindi nila alam, nasasaksihan na pala nila ang pagsilang ng isang alamat na magpapabago sa mukha ng billiards habang buhay. Bakit kailangan niyang magpanggap? At paano niya naitago ang magic sa loob ng halos isang linggo bago siya mabisto ng buong mundo? Ito ay base sa totoong kwento kung saan kinailangan niyang gumamit ng alias dahil walang gustong kumalaban sa kanya kung alam nilang siya si Efren Bata Reyes. Paano siya nabuking at magkano ang kanyang napanalunan? Yan ang aalamin natin sa kwentong ito. Pero bago tayo magsimula, kung gusto mo pang makakita ng mga kwentong gaya nito, don't forget to like and subscribe bilang pagsuporta sa aking munting channel. Maraming salamat po. Noong kalagitnaan ng 1980s, si Efren Bata Reyes ay hari na ng bilyaran sa Pilipinas. Pero pagdating sa Estados Unidos, isang madiskarteng hakbang ang ginawa niya. Ginamit niya ang alias na Cesar Morales. Hindi ito biro o laro lang. Ito ay isang matinding stratehiya. Dahil noong dekada 70 ay naisulat na ang tungkol sa kanyang galing ng sports writer na si John Grisim na may isang bata ang alias mula sa Pilipinas na kayang ubusin ang lahat ng bola sa lamesa. At alam ni Efren na kapag nalaman ng mga Amerikano ang tunay niyang pagkatao, matatakot ang mga ito na pustahan siya. Para makakuha ng laban, kailangan niyang magtago. Ang pangalang Cesar Morales ay sa katunayan ay pangalan ng isa sa kanyang mga matalik na kaibigan na kasama niya sa biyahe. Siya si Cesar Morales Chua, ang kanyang kumpadre. Ang desisyon ni Efren na sumali sa 1985 Reds 9-Ball Championship bilang Cesar Morales ay bahagi na ngayon ng pool folklore. At hindi lang basta panalo ang ginawa ni Cesar Morales sa Reds 9-Ball Championship dahil isa-isa niyang hinubaran ng yabang ang mga hari ng Amerika. Isipin nyo, sa gitna ng 107 na pinakamagagaling na manlalaro sa mundo, tulad ng mga Hall of Famers na sina Danny Diliberto, ang pambato ng US na si Bobby Hunter, at ang tactical master na si Mike Gugliasi, at si Earl the Pearl Strickland na kapapanalo lang ng The National Billiard News Player of the Year noong 1984. Lahat sila napailing na lang sa galing ni Efren dahil walang nakakaalam kung saan nanggaling ang bungi at payat na Pinoy na ito. Pero alam nila ang isang bagay, wala silang panama sa bawat pagtirada ng kanyang bola at lahat sila ay tinalo niya sa score na 10-6. Missed the shot and Habang nananalo, nagbubulungan na ang mga kano. Sino ba ang lalaking ito? Habang ang mga Pinoy naman sa crowd ay patagong nangingiti dahil alam nila ang tunay na nagaganap. Sa final bracket, nakatapat ni Reyes si Wade Crane, isang top American player na gumagamit din pala ng alias na Billy Johnson. Dito ay isang laban ng dalawang undercover genius ang naganap. Sa mga unang bahagi ng laban, lumamang na si Crane sa score na 5-2. Pero dito na inilabas ni Efren ang kanyang magic gamit ang mga jump shots at bank shots na parang imposible. Nakuha niya ang panalo. but maybe just maybe he can do it. Well, maybe get lucky. Sa championship, muling nagharap ang dalawa. Pero sa pagkakataong ito, dinumina na ni Efren ang laban. Dahil 6 na sunod-sunod na racks ang tinapos niya na nag-iwan sa mga manonood na pagkamangha. Habang sumisigaw ang mga Pinoy ng Where's the Beef, ipinasok ni Efren ang 9-ball
para masungkit ang titulo. Matapos ang laban, aksidenteng nabunyag ang tunay na pagkatao ni Efren. Dahil noong lumapit ang mga fans para humingi ng autograph, dito ay nakagawa si Efren ng malaking pagkakamali dahil hindi Cesar Morales ang naisulat niya, kundi Efren Reyes. Doon lang na-realize ng crowd na ang nasaksihan nila ay ang tagumpay ng isang magician. Bukod sa titulong napanalunan at premyong $10,500, nilimas din ni Efren ang mga side action money games. Kahit hindi pa siya gaanong pamilyar sa ilang rules ng American 9-ball noon, wala itong nagawa sa tindi ng kanyang abilidad at diskarte. Ang pagkapanalo ni Efren bilang Cesar Morales ay nagbigay ng shockwaves sa mundo ng billiards. Dahil sa loob ng maraming dekada, ang mga Amerikano ang naghahari sa larong ito. Pero pinatunayan ni Efren na ang mga Filipino ay may husay na kayang higitan ang pinakamagagaling sa US. Ito ang naging mitsa ng tinatawag na Filipino Invasion. Bagamat naroon na at matagal na ring kinatatakutan ang veteranong gaya ni Jose Parica, ang pagkapanalo ni Efren bilang Cesar Morales ang tila naging hudyat sa buong mundo na ang mga Pinoy ay hindi na pwedeng balewalain. Kasama si Francisco Django Bustamante, binuo nila ang triumvirate na lumimas sa mga major tournaments at tuluyang nagpabagsak sa dominasyon ng mga Amerikano. Another one. Ang pakikipagsapalaran ni Efren bilang Cesar Morales ay nakatatak na sa kasaysayan. Ang kombinasyon ng kanyang pagiging malikhain, kalmado at matalino ay lumikha ng isa sa pinakamagandang kwento sa larangan ng billiards. Ang panalo rin niyang ito ang nagpakilala sa kanya sa buong mundo bilang The Magician. Ngayon, si Efren Bata Reyes ay kinikilala bilang greatest pool player of all time at ang kwento ni Cesar Morales ay mananatiling patunay na sa laro ng buhay at billiards. Ang galing at diskarte ng Pinoy ay sadyang walang kapantay at hindi pa dyan nagtatapos ang ating kwento. Dahil sa kanyang mahabang karera, humigit kumulang 100 international titles ang kanyang napanalunan. Siya rin ang kauna-unahang manlalaro sa kasaysayan na naging world champion sa dalawang magkaibang larangan, sa 9-ball at ang 1-pocket. Isang pambihirang record na nagpatunay sa kanyang pagiging all-around genius. At nitong nakalipas lang na 2025, tinuldukan na ng MSN USA ang debate. Opisyal nang idineklara si Efren Bata Reyes bilang ang undisputed greatest pool player of all time. Kinilala ng buong mundo ang kanyang dekadekadang paghahari at ang sining na binuo niya sa ibabaw ng lumpiang lamesa. Sa madaling salita, sa larangan ng bilyar, may mga magagaling, may mga kampeon, pero iisa lang ang GOAT. Walang iba kundi ang ating magician, si Efren Bata Reyes. Sana ay nagustuhan ninyo ang ating kwento. Kung may suggestion kang content na gusto mong mapanood, i-type mo na sa comment section. Sisikapin nating isunod sa ating channel. Mag-subscribe ka na rin. Libreng nude lang, wala pang monthly bill, di tulad ng iba dyan. Hanggang sa susunod nating kwento, ito ang Beyond the Game. Maraming salamat.